We often travel to escape our normal routines. Sometimes, we don't need to go far to find something extraordinary. Welcome to the city of Seven Lakes, a city that wears its history like a badge of honor. From storied mansions and churches to the lingering taste of local delicacies, every corner holds something worth discovering. Join me as we go on a flavorful escape to San Pablo, Laguna. San Pablo City is quite a unique city because we have within our city 7 lakes. And overlooking our 7 lakes are two mystic mountains. But at the same time, we are known as land of coconuts. We have made history, we have known in different parts of the world because of the coconuts that we produce here. For one, here is still laid back, predominantly laid back. We are still 50% rural and 50% urban. So while our urban centers are quite busy, there's still a large part of our city that's laid back, relaxed. And because I think there's a lot of space like the lakes to just go and enjoy and see beauty. Papasyal tayo dito sa Laguna. We will explore another side of Laguna. Di ba nag-Laguna na tayo before? But now, eto naman sa San Pablo side. And, hello! Hello! Thank you! Nakakatuwa tayo dalawa. Diba? This used to be a coconut plantation that we've converted into a bed and breakfast with a cafe to welcome our guests as if we're welcoming family guests. We're also quite unique because we offer creative art experiences. We're really into immersive tourism where for a few minutes, a few hours, you can pause and do pottery or do painting or just stop and read in a corner and allow the creativity to renew you and recharge you. Casa San Pablo's look and vibe is that of as if you're coming home to your own hometown or maybe coming home to your lola's house, coming home to your parents' house. It has that vibe because that's what it really is. We're not what you would say maybe polished, manicured look, but more homey, relaxed, real, warm. From the warmth of Casa San Pablo, our journey to the city's past begins. Just a short drive away, we step into a place where history lives on, Fule Malvar Mansion. So in 1912, San Pablo was reputed to be the most prosperous community in the Philippines. Coconut industry was booming and driven by the arrival of the railroad system in 1908, which efficiently transported coconuts and its products to global markets. So this mansion is a product of that industry. Built in 1915 by the illustrious couple, Don Potenciano Malvar and Doña Eusebia Fule. Si Don Potenciano, he was the first appointed city mayor ng San Pablo City. And then siya yung only brother ni General Miguel Malvar. And then naging governor din siya ng province of Laguna. And then naging medical officer during the Filipino-American War. Si Doña Eusebia naman was noted for her graciousness and dignity and active involvement in community affairs. So she was one of the active leaders who helped rebuild the Church of San Pablo after the Second World War and helped tremendously in making San Pablo the seat of Laguna Diocese. With their prominent backgrounds, influential nasa politics, with their wealth, they were able to commission two of the leading architects of the period. Number one is Abelardo La Fuente, a Spanish architect. Siya yung gumawa nitong mansion. Tapos number two is si Andres Luna de San Pedro. Siya naman yung landscape architect nung garden ng mansion. So siya yung si Andres Luna yung son ni Juan Luna. Yung house ay situated along Rizal Avenue, yung sa aming main plaza. Naturally became the center of many political. And then last October 2025, naging gallery na siya. Nagbubukas ulit yung mga pinto niya as Avenida Galleria. Gusto kasi ng tourism na maging center ang San Pablo ng arts and culture. So kinakailangan namin ng space for that at nakita namin itong
Fully Malvar Mansion na talagang magiging venue for arts and culture. So, ang Fully Malvar Mansion ngayon ay Culture and Arts Center ng San Pablo City. As we explored the mansion, we came across two local businesses proudly showcasing homegrown San Pablo products. One crafting local wine, and the other known for its rich traditional ube, Ube Halaya. St. Ambrose, especially the Bignay wine, started in 2007. My father-in-law started this one for the livelihood of the farmers in the area, in Barangay Atisan, San Pablo. Psychology behind the Bignay wine, there are a lot of health benefits that we can get from taking in Bignay. Okay. The patronage of patronizing Bignay wine helps in the livelihood of the farmers and also in the education of their children. So every time you support the products, you also support the farmers. Matamis siya, no? It's seasonal, Seasonal siya, July and August lang. ang harvest. But you harvest a lot just to be able to produce wine. Yeah, which is a small, Mm. small batch production. Small batch production mo siya. Wow! Cheers, cheers tayo, cheers. Cheers! We have independent distributors, so just who wanted to distribute talaga. So we don't really export. So kasi we- kulang pa ng volume. Yeah, and also we wanted Pinoys. Ano yung feedback ng mga wine drinkers talaga? Actually, some compared it to other Italian wines. I just forgot what it was called. Oh. And it's very comparable to the quality. And the flavor profile of the wine is bold. And Yeah. you can compare it to international standards. So, nag-start kami ng 2014 after my retirement at may nagsuggest sa amin na bakit hindi kayo mag-process ng ube, meron naman kayong lugar. So, nag-isip kami hanggang sa napili naming buwan, December 6, 2014, para sa susunod yung Christmas season, meron na kaming customer kaagad. Sa edad namin ito, mga retirees na kami, nandiyan pa kami sa lansangan kahit madaling araw. Nagsisip kami ng mga products namin ube sa Manila at saka sa Quezon City. So, yun, tuloy-tuloy hanggang sa talagang tsaga-tsaga lang. At ito talaga yung naisipan nyo na sobrang... Ang lalaki na ng katawan ng aming mga tagaluto. Oo, di ba? Hindi So, na kailangan mag-gym. seasonal ba yung ube or all year round meron siya? Oh, All year round meron. marami po kaming nakukunan. Marami nang kukunan all over. Quezon, Batangas. Ano yung reason na bakit ube yung naisipan yung simulan na business? Kasi yung po aming barangay is, ang tawag sa kanya ay Barangay Ube. Ah, really? May Barangay Ube? So retirees kami, pareho kami wala nang magawa. May nag-suggest, why not? Ganito, mabilis siya. Sa ngayon, siyempre, pinaka-main products mo talaga ube. Pero nagdagdag kami ng ibang additional na item na hindi konektado sa ube. Mga pasalubong, para pasalubong center. From the halls of Fulay Malvar Mansion, we follow the story of tradition a little further. This time into a humble store where Roman and Josie welcomed me in, making their ube halaya fresh every day. Wow! Grabe oh. Ubeng-ube. Musta kuya? Okay ka lang dyan? Ilang kilo po ba yan? 50? 35 kilos. Diba? At siya hinay-hinay lang yung apoy niya para hindi masunog, no? Ilang oras yan, kuya? Basta sa isang oras mo dyan, 3 minutes lang ako, ha? Lalaban na ba tayo? Sige nga na. Dapat, ganun talaga. Ang bigat. Ang lagkit. Ano ba yun? Hindi to. Mahirap siya.
Mas madaling iutos. Pwede iutos ko na lang. Uy, ang bigat nito. Walang biro. Oh? Oh? Mabigat siya. Oh? Kaya pag bumili kayo ng halaya, ha, huwag na kayong tumawad, ha. Ang hirap nitong gawin. Oh? Ayoko na. Ayoko na. O, subukan mo, Hans. Ikaw, para makita nyo, hindi ako nag-acting dito. Doon sa amin sa Cavite ka ako, nagaganto. Mahirap, sobrang bigat. Kasi, isa, sobrang niyang lagkit. So, sa lagkit pa lang, maubos na yung energy mo sa ganon. Eh, pag ganon, mabigat pa. Kasi sa kanya, buong katawan, no, hanggang dito yung push niya, person niya. Oh. Ang message ko dito, wag na kayong gumawa, bumili na lang kayo dito, di ba? At siya, babantayan mo pa din yung init, or else, kung masunog yan, yung lasa, di ba? Grabe. So, ito yung mga traditional recipes na pakonting-konti na yung gumagawa sa bahay. Kasi tignan mo, ito, labor-intensive, di ba? Made with love. Kasi kung di mo talaga love, hindi ka talaga magtsatsaga nito. And this is the manifestation of love. Sacrifice. Diba? Consistency. Mindfulness. Diba? Yun talaga yun. 11 years na po ako nag-uubi, kaya pagka peak season, marami pong nag-order. Kahit nakakapagod, talagang pagtyagaan. Kasi kailangan ng magampanan yung mga nag-order. Akala ko ayaw na ako sa paghahalot talagang. Pero pag ikaw pala ay umpisa lang pala yung mahirap gawin. Pero pag matagal ka na, talagang parang baliwala na sa'yo pag ikay matagal na. Siyempre, parang masarap din sa pakiramdam, lalo na yung niluluto mo talagang binabalik-balik ka ng customer. So, nilalagyan po ng butter para hindi po siya didikit. Lalagyan na dito. Ganito pag solo ka lang, kailangan ay may ganito. Kasi ganito kasi partner-partner po 'yan. Dalawang partner. Po, ganito po siya hanguin. Hanguin na siya. So, ito yung ating raw ube. Buhay pa to. Pwede mo siyang itanim. Ito yung ating finished product. Ito, naka-wrap na siya. At ito yung aking pinaghirapan kanina. So, titikman ko kung masarap ba yung gawa kong halaya. Sticky, oh. Yummy. Masarap talaga siya. Very dense. Pero mafe-feel mo pa rin yung mga may slight na graininess because it's made with real ube. Kita nyo naman. Sweetness niya tama lang. Pero ang more pronounced flavor above anything else, yung lasa talaga ng ube. So, it's very rare nga gumagawa at nakakabili tayo ng mga produkto na ganito. Ito yung ube, Maria Ana from San Pablo, Laguna. Tikman nyo. Puro yan. From timeless traditions, we move into a new kind of local favorite. One that has been serving the community since 1942, bringing people together to fresh, everyday comfort. Next stop, Kalahi Bakery. I'm Ceci Arban. Oh, Ceci Ceci Arban of Kalahi Bakery. Kalahi Bakery. And this has been around since 1942. Imagine, matanda pa sa mama ko. Are there recipes na galing pa sa old? Ano, like ano yung mga old? Yung traditional, like yung, we call it biyak ba to, yung pandikoko sa Manila. Pandikoko? Yung kalihim. Biyak na ba ito pala tawag doon? Oh.
Knock-knock na ba to? Kalihim. Kalihim. Or tinatawag sa amin, bread of the month. Tama ba? Pianono. Pianono. Famous kami sa pianono. Pero marami din kayong innovations. Yung nakikita ko kasi may mango cake, may yema cake. At saka Siyempre, ito siya. masasawa sila sa Yema. Oo. It's a family-owned business. And pang ilang generation ka na? Second ako. Second So, generation. nasa ano na kami ng pa-third transition. Third. Ito muna, ang empanada. Mainit ha, in fairness. Dito yan niluluto. Good? Really? Thank you. Ang crust niya, buttery. So malalaman mo ang kanyang flavor based on the design of the pastry, no? So Chicken this and part, pork. ito chicken naman to. And again, jackpot with raisins ulit. Ito yung original location ng bakery. Tapos in-upgrade lang. So, para ano, Ito looks modern, pero ang kanyang origins, liberation. liberation na siya. 42 is liberation. Liberation na era. pala. So ito siya is pizza breads. Ito yung mga pa-modern na to na innovations. I'm sure nung kabataan mo, hindi pa ganito ka modern looking yung inyong store. Traditional bake. Traditional bakery talaga. When did you decide na gagawin siyang ganito? Commercial. Commercial, more attuned to the times, mas 2017 year, way back 2017. 2017. So, Yung family, so wala na yung ano, nag-decide kami na para lang i-upgrade yung bakery. Kasi talagang yung kasi bakery talaga siya, yung panaderia. No? When it was a panaderia, meron ng mga ganito, mga cakes, or meron na talaga? Meron na yung Yema. So, before pa kay yung isang brand, meron na kami. We were selling Yema cake. So, from the very start, Kalahi talaga yung name. So, na-inherit yung name. Pero hindi niyo alam yung... History, why Kalahi? Bakit Sorry, Kalahi? oo. Pero Yun pwede yung natin nire-research. mushroom kasi Kalahi na bread. May ganun ba? Meron kami. Kalahi, no? Yung kababayan, if you know, yung parang local na muffin natin na kababayan. Ang tawag namin dito is Kalahi. Kalahi. So, in business talaga, you have to have an open mind, no? Though you're rooted in your tradition. Kasi galing pa, parang minana na business, di ba? Then the younger generation, second generation, took it to the next level. So, good luck sa third generation. Di ba? Di ba? Correct. Hopefully, the systems are in place so that the business can continue kahit hindi na masyadong involved ang family. From the comforting flavors of Kalahi Bakery, we take a quiet turn towards the heart of the city where faith, history, and community come together. From here, we make our way to San Pablo Cathedral, a timeless landmark that continues to stand witness to the city's history. I just show you po. Sige. Pipe organ. Oh, wow. It's the largest mechanical pipe organ in the Philippines up to date. Sa Manila Cathedral po, electric yun. Yung pipe organ nila. Kaya kahit parang mas mukhang malaki yun. It is purely mechanical. Mechanical lang talaga siya. Cathedral of St. Paul the Hermit. This is the only cathedral devoted to St. Paul the First Hermit. In the whole world. The whole world? Yeah. In the whole world? Yeah. Wow, ha? It's very unique. Very unique. Paper ng simbahan. Pero sa Spanish time pa yon, napili siya na Yeah. siya yung... Actually, we can celebrate for 439th fest. Pero, eto, di na to original structure. Hindi na po. Pero yung ang natira po ng war, yung walls. Walls, okay. Yung bubong sa sanctuary. Oo. Pero yung walls po. Saka po itong facade. Nirestore Facade. po ito in 2013. Pero original pa rin po yun. Original pa rin siya. There was a thorough paganda ulit ng simbahan. It was rededicated po January 2013. So, pero, yung patron saint daw, since Spanish time, siya na talaga yung patron saint. From the city's historic core, we head out to one of San Pablo's 7 lakes, Sampaloc Lake.
we were greeted with a more laid-back, vibrant vibe that slowly comes alive as the sun sets. Local businesses line the lakeside, each offering their own take on comfort food. Along our stroll, we stopped at a food stand that offered decent pizza and nachos that was affordable for the locals. Hello, made from 100%. Saan to gawa? O, product of the Philippines. Oh. Tingin mo, ano ba yung sa akin? Bundat ba? Nakaka-offend kayo, ah. Ba't bundat? Para unique lang po, sir. Small, medium, large lang naman po yan. Walang petit. Sige, bundat na lang. Ito po. Thank you. Pero na-imagine ko, pag for example, taga dito ako, then, wala akong career. May kadate ka dito. May kadate ako, dito ako uupo-upo. Perfect place. Perfect place to. Ang ganda, no? Peace and quiet. Kayo, umupo kayo. Join me. Oh. So, malalaki yung matilapia dito na huli. Yung Meron plapa. naman po, meron po. Kasi in the morning, Mm. doon po sa tapat ng Sorella, doon po yung fish landing. So in the morning, doon po nag-aangkat ang mga Okay. fisher folks natin. So actually, the development around Sampaloc Lake is ongoing. Ongoing siya. Apo. It's Pero I very- think even before the development, may tao na talagang tumatambay dito. Kasi beautiful talaga yung kanyang... Opo. It was a big addition when this pavement was Mm. created. Kasi before po, puro trees. And then, para lang po may safety area for the joggers, for kids. Pero generally safe kasi you can see people just like, di ba? Opo. But we They're very have comfortable. we implement a curfew here at 10 o'clock. 10 o'clock. Because Sampaloc Lake is bounded by 5 barangays. So hindi po siya isang barangay. So medyo kailangan ma-contain namin siya. Kondida, no? It's really a coordination of the LGU with the barangays. Pero actually, for me to have this kind of communal space, ang laki ng enrichment sa experience din ng mga taga dito. Na-develop po- And I think yun ang nawawala din sa urban areas, yung mga shared spaces. 1 year na po kami nagbebenta dito sa lake. Actually, yung 100% namin na customer, 50% na bumabalik talaga sa aming business. May recommend ko lang sa inyo is yung aming nachos overload combo and yung shawarma pizza namin. Actually, siya po lagi yung madalas na unang nauubos po lagi dito sa aming business. Thank you very much. Wow! Bundat pala talaga to. And this is our way of helping also the small entrepreneurs. Hindi naman siya nahirapan ng mga permits and all that. Nag-devise po ang tourism office on how to organize them. Wow! May papizza pa si Kuya, oh. Kalugar, Ano pangalan? Kalugar, shawarma. Parang tataba tayo dito lalo, ah. O, di ba? It's hot. Bagong luto, eh. Mainit pa. After a full day exploring the many corners of San Pablo, we find a way back to where our day began. Laguna Home Cafe is Casa San Pablo's take on a homey space, bringing flavors and warmth meant to stay with us. So we have a feast in front of us. Ito siya. This is the cafe of Casa San Pablo. And this is called Laguna Home Cafe. Laguna Home Cafe. And it's very homey, no? Diba? We started with the soup na miswa, very simple, parang egg drop. And there are parang thin slices of ginger. Napaka simple, but very comforting. I'd imagine like a lola cooking this Exactly. recipe. Kasi si inay namin, so the grandmother of our clan, the way she would lure us back home is, uwi kayo, magluluto ako ng kulawo or magluluto ako ng pansit. Why do you think na that would be a very good concept for this cafe na lutong bahay, no? Because literally, it would make us come back home. And that's the whole concept of our B&B is para kang bumalik lang sa Yung inyo, bahay. sa bahay ng lola, Diba? sa inyong probinsya, kahit hindi kayo taga San Pablo. There's that hominess. And it's very consistent also. When you go around, the rooms are very like someone's room. Yes. Then yung mga gamit, medyo mix-match, collected through the years. Which is actually true. Like,
a lot of your paintings here are gifts, di ba? Our gifts of artists who come and stay with us and then they spend a few hours painting tapos nag-iiwan sila. Even our chairs, if you notice, they're mixed match kasi we find them in thrift shops and then we just put them together and somehow the quirkiness works. Yeah. I want to try the tilapia. Yes. So as you know, our 7 lakes have tilapia. So this is a fusion of what is available in our 7 lakes and our coconut plantations. Yung coconut, no? Kasi ang daming coconut talaga dito. Oo, coconut country talaga kami. Ang San Pablo nagkaroon ng Guinness Book of World Record for planting the most coconut trees in the shortest time because we wanted to show our commitment to the coconut industry, which has been challenged. But now, as a citywide effort, we want to make sure that our coconut heritage continues. As the day winds down, it's the stories, the people, the flavors that stay with me. San Pablo isn't just a destination, it's an experience that lingers long after you've left. And this is just the beginning of our flavorful escapes here in San Pablo, Laguna. Grabe, no? Ang daming level ng breakfast. At marami akong nakitang masarap. Masisira yung diet natin dito. Carbo loading. So, dapat galing dito, lipat to daw ng saging. Dapat. Hindi naman po. Region 4A is developing the Robusta and Barako blend. Simple.ph. Living made simple.